Hi guys! Good morning po sa inyo and nandito pa rin ako sa may Nusa Dua, Tanza, Cavite kasi po bumalik ako dito today dahil mag-harvest ako ng kalamansi dahil in my last video, 'di ba nakita nyo nasira yung mga atis, 'di ba? Kasi walang nag-harvest. Ito yung sample ng nasirang atis, oh. Padala akong kutsilyo kasi yung saging, anuhin ko yung saging mamaya. Pakita ko sa inyo yung atis na nasira. Yan, oh. Ito pa, oh. Yan, oh. Nasira yung mga atis. Walang nag-harvest. Sayang naman. Ang daming atis na nasira, guys. Ang daming puno ng atis kasi dito, eh. Yan, oh. So, ngayon, harvestin natin yung kalamansi. Kasi hinog na po yung kalamansi. And then, ang sabi kasi sa akin ng owner, last time, si madam po, sabi niya ay hindi daw siya pupunta dito dahil busy siya. And then yung kanya pong asawa, si sir, ay nandun naman sa abroad kasi seaman po siya. So, ito yung kalamansi, oh. Yan, napakaraming kalamansi. Message ko siya mamaya. Kung gusto niya nito, pwede naman akong magpalalamove sa kanya also ng kalamansi. So, check natin ha. Pakita ko sa inyo yung video ng kalamansi ha. Yan, no, tingnan nyo. 'Di ba? Hinog na yung kalamansi, oh. Ang daming kalamansi. Kaya po swerte yung kukuha nito. Yung nandito sa baba, nakuha ko na kanina. Ba't yan yung mga nasa baba? Okay. Okay. Kalamansi, oh. Ang dami. Dami. May isa pang ano doon, guys, puno ng kalamansi. And right now, may kasama kong client na tumingin nitong lupa. Pina-experience ko na rin sa kanila mag-fruit picking. So, nandun po sila ngayon experience sila na mag-fruit picking ng kalamansi. Kasi yun naman talaga ang purpose ng farm, di ba? Pag nag-farm tayo, ang purpose po natin ay maglagay dyan ng gulay, animals, or fruits, di ba? Kapag farm. So, ayoko lang na masira yung mga kalamansi kasi na mag-overripe na nga yung iba, oh. Baka masira pag walang mag-harvest nga kasi hindi naman pupunta yung owners dito. So, i-message ko na lang siya mamaya na kung gusto niya ay magpalalamove ako sa kanya. Okay, so magkalamansi juice din ako mamaya. So, very soon, pwede tayong mag-harvest ulit dito ng chesa kasi yung chesa namumunga na. Pero pag nabenta ko ito very soon kasi yung last na client na nagpunta rito, sabi nila interested sila. Itong client na nandito din karon ay they're happy they're happy about the property. We'll see and God willing mabenta ko itong property this month. Okay, kung mabenta ko itong property this month, ay once na masold ito, ay baka hindi na ako maka-harvest dito kasi iba na yung may-ari. Yan, may mga chesa na. I'll show you the bunga ng chesa. Yan, oh. Yan yung bunga ng chesa, oh. Ito, may mga buds na sila. Yan, oh. Ewan ko anong buwan may hinog to, hindi ko lang alam, but I pray to God na bago mga hinog ito ay masold ko na ito. Okay guys, nandito na tayo banda sa may saging. And then pakita ko sa inyo yung mga nasira pala dito katabi ng saging, yung nasira na mga atis dito. Last time wala nag-harvest. Alam mo yun, kung alam ko lang talaga na nahinog na talaga yung atis, ay pupunta ako talaga dito. Nasasayangan ako na nasira sila kasi ang sarap po naman ng atis. Pakita ko sa inyo One moment, pakita ko. Yan yung ha-harvestin natin saging. Yan, oh. So, yung atis, pakita ko sa inyo. Sayang walang nag-harvest talaga last time. Yan, oh. Nangasira na sila, oh. Ang dami-dami nila, oh. Kung alam ko lang talaga na sayang talaga. Sarap pa naman ito. Yan, oh. So, ngayon, anuhin natin to. First time kong mag-harvest ng saging kasi dun sa amin, sa probinsya namin, meron din kaming mga saging naman. Ang kaso lang, yung kapatid ko yung nag-harvest, hindi po ako. Yan, harvestin natin yan. Nadala tayong kutsilyo dito ngayon.
Ayan. So, subukan natin to guys na putulin yung saging. Paano ba pumutol nito? Oh! Ito na yung saging. Thank you, Lord. Thank you to Mr. and Mrs. Tolentino. Message ko sila mamaya kung gusto nila ng saging at ng kalamansi para mapalalamove ko sa kanila. Oh. Salamat. So yan guys, na harvest na natin yung saging. Ito na ngayon yung saging, oh, yan oh. Wow! So, swerte po yung makakabili talaga ng farm na ito. Bakit? Kasi marami na siyang tanim. Marami na po siyang prutas dito. At saka, ang best pa nito, 1 hour away from Metro Manila lang ito. Kasi, ano to Tansa, Cavite. Malapit ka pa sa mall. Yung ibang farm na binibenta ko ay medyo malayo. Malayo sa mga malls. Malayo sa hospitals ito. Lapit-lapit. May mangga, may atis, may kalamansi, may saging. May guyabano, may langka. Oh. So, ito ngayon yung na-harvest ha. Yan. Ito pa. Yan yung mga nang-harvest natin. Yung iba, hindi ko makuha yung iba kasi nandun sa may nandun sa may taas, hindi ko maabot. Ayoko namang magputol ng sanga. Kasi hindi naman sa akin tong farm na ito. Nakiki-harvest lamang po ako. Kasi nga sayang yung mga hinog na hindi na-harvest. Ayan. Okay. So, guys, yung langka natin nag-start ng mamunga, nandun yung langka. Tapos, ano pa ba? Yung lemon natin, nandito yung lemon, no? Ito yung puno ng lemon. Yan, no? May bunga na rin tong lemon, ha? Pakita ko sa inyo nga yung bunga. Ito, nandito yung bunga ng lemon, no? Hindi pa siya hinog. Kaya, yung yung gustong kumuha nitong property na ito, ang magagastos nyo po dito ay ang price natin ay 7,000 per square meter. So, 850 square meters ito. So, around 5.9 million something ang presyo ng lupa. Meron lang tayong additional na miscellaneous fees para matransfer po sa inyo yung title. So, around 6 million plus yung total na magagastos ninyo. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Diba? Pagtakin nyo na ako para ma-view nyo itong properties na ito. Of course, we do tripping. And then, kung gusto nyo itong bilhin, paunahan po syempre, no? May tumingin dito last time, gusto nila, but hindi naman sila hindi pa sila nag-reserve yet for this property, kaya pwede nyo pa pong kunin itong properties na ito. So, we still entertain other clients kasi wala namang reservation fee kaming hiningi so far. Okay. Nandun banda yung kasama kong client, nag-fruit picking sila. Yan, aabot nyo lang yung kalamansi.